Dagdag detalye tayo sa pag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Dati inihain sa Kamara ngayong umaga ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain ito ni Attorney Andre De Jesus dahil sa anyay graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ng Pangulo. Ayon kay De Jesus, impeachable ang mga sumusunod na ginawa ng Pangulo. Ang pag-utos at pagpayag sa umano'y kidnapping at surrender ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagiging umano'y drug addict ng Pangulo na nakakaapektoan niya sa mga desisyon at liderato ng Pangulo, pagkabigo ng Pangulo na i-veto ang mga unprogrammed appropriation at iba pang anyay unconstitutional na provision ng 2023, 2024, 2025 at 2026 budget, pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control project, at pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin umano ang mga kaalyado. Sabi ni De Jesus, nagpakita ang Pangulo ng pattern ng katiwalian, pagtataksil sa konstitusyon at moral unfitness. At ang patuloy raw na pananatili ng Pangulo sa pwesto ay makakasira sa demokratikong pamamahala, kaya nararapat daw itong ma-impeach. Ang anumang impeachment complaint na inihahain sa Kamara ay dapat i-endorso ng kahit isang kongresista. Ang naturang reklamo inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Ayon sa Office of the Secretary General ng Kamara, itatransmit nila ang reklamo kay House Speaker Bogie D, alinsunod sa konstitusyon at rules ng Kamara. Sabi naman ng Makabayan Bloc, may sarili silang impeachment initiative laban sa Pangulo at i-aanunsyo nila ito sa takdang panahon. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.